Isa na namang araw, nakasama nyo si Probinsyanong si Dwin. At ngayong araw nga ay isi-celebrate namin yung 3 months ng aming si Baby Sav. Kaya naman pag may mga ganitong okasyon, alam na, matik na kung sinong punong abala dyan. Aywan, manong! Pagpasensyahan nyo na nga pala kung ganito ulit yung boses ko. Kumain kasi ako ng maraming ice cream. Kaya yan tuloy sumakit yung lalamunan ko. Pero ito yung una nating titirahin ngayon for today's video. Itong kurita o octopus sa English, pupugita sa Tagalog. Isa nga ito sa mga pinaka-favorite namin dito sa aming lugar dahil marami kang pwedeng lutuin sa pugita na to. Kaya naman, ang sa atin naman ngayon, aadubuhin natin to sa gata. Una muna dyan ay papakuluan muna natin para nang sa ganun, mas madali natin siyang hiwain later on. Medyo challenging nga lang din talaga pag niluluto mo to, kailangan mo ng maraming oras kasi medyo makunat talaga siya. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng konting asin, tatakpan lang natin yan at papakuluan. Pagkaraan ng ilang minuto, ganito na yung itsura niya at ready na rin yan para hiwain at iluto. Una muna dyan, syempre magigisa tayo ng sibuyas at saka ng bawang. Tamang halo lang hanggang lumabas yung aroma. Pagkatapos nun, lagay na rin natin itong bawang. Hindi nga pala ako maglalagay dito ng luya kahit medyo malansa yan dahil mamaya may sikreto akong ituturo sa inyo. Pag sinabi ni Direk, pwede na rin natin ilagay itong pugita. Konting halo-halo nga lang muna ang gagawin natin dito. Pag napapansin nyo, talagang mangitim-ngitim na yan. Mas masarap kasi kung kasama yung tinta. Naglagay na nga rin dyan ako ng paminta. Tapos, eto na yung sikreto na sinasabi ko kanina. Maglalagay tayo dito ng soda. Lalasingin lang natin siya sa soft drinks at tatakpan. Nakakatulong kasi yun para lumambot. Pagkaraan ng ilang minuto, pwede na natin ilagay itong mga siling almoranas at pangsigang. Mas masarap kasi kung may konting sipa ng anghang. Tapos syempre, ilalagay na natin itong gata. Hindi na nga rin pala ako nagpiga dyan ng fresh na gata. Paano kasi? Medyo busy na rin talaga. Nagmamadali ba sa pagluluto? Buti na lang, meron itong Coco Mama gata. Huy, baka naman. Haluin lang natin ng paunti-unti habang banayad naman yung apoy upang nang sa ganon, hindi masunog. Tapos syempre, unti-unting maglalasa yung gata dito sa ating pugita o kurita. Pagkaraan nga ng ilang minuto, ay ganito na yung itsura. Ano mo yung mukhang dinuguan. Pero sinasabi ko sa inyo, pag natikman nyo yan, ay, aba, baka naman. Sunod nga nating titirahin ay isa rin sa mga pinagmamalaking Ilocano dish. Ang tawag namin dito ay binagis. Ito'y may manamis-namis na timpla at syempre, gawa sa laman loob ng baboy. Pag may handaan nga dito sa amin ay hindi talaga nawawala itong binagis. Lalagay na nga pala natin yung iniwa-hiwa natin ng iba't ibang klaseng laman loob ng baboy. Hihiwain lang natin ito ng maninipis at pahaba. Nilaga na nga rin pala natin to para syempre mas madali na rin natin na hiwain. Katulad nung sinabi ko, una nating ilalagay dyan yung paminta. Pagkatapos, bubuhusan na natin to ng suka para mawala yung lansa. At syempre, tatakpan ulit natin ito hanggang sa medyo lumambot na. Pagkaraan ng ilang minuto, titimplahan na natin to ng soy sauce. Syempre, hindi mawawala yung soy sauce sa panimpla natin dito. Naglagay din ako ng konting oyster sauce. Tapos, liquid seasoning. Uy, panalong panalo yung sahog. Maglalagay din tayo syempre dito ng asukal. Ay, konti lang. Kailangan lang medyo may sipa ng tamis dahil yun naman talaga ang timplada nitong binagis. Konting halo-halo nga lang. Tapos, hintayin lang natin na mag-incorporate lahat ng mga nilagay natin na pansahog. Pagkatapos ng ilang minuto, abay pwede na natin ilagay itong hiniwa rin na patatas at saka ng carrots. Pahaba din yung hiwa para uniform din doon sa karne. Pagkatapos nun, ilalagay na rin natin itong bell peppers. Mas masarap din kasi talaga yung binagis pag may bell pepper. Aba, nakakadagdag naman talaga sa lasa. Tsaka syempre, sa bango. Pagkaraan ng ilang minuto, eto na yung ating binagis. Naputrages sa sarap. Break na nga muna ako ng saglit sa pagluluto para naman nasikasuhin itong pictorial ng aming baby. Tulog pa yan. Partida kahit kinukuha na ng video. Hirap na hirap kami. Hirap na hirap kami ayusan dahil tulog siya. Pero nung nakaramdam na may camera, aba, dumilat ang mata. Talaga namang photogenic ang aming si Baby Sav. Pagkatapos nun, nagluto na rin ako nitong minudo. Hindi ko na naipakita yung buong proseso. Basta makita nyo na lang ang itsura ng final product natin. Ako rin naman talaga yung nagluto dyan. Sinunod ko na rin syempre itong pansit na pampahaba ng buhay. Abay, wala stick nga naman talaga itong mga handaang ganere. Tapos nag-order na rin pala kami dito ng ice cream kay Uncle George. Ang pinakamasarap na gumagawa ng ice cream dito sa Anda. Unang customer ko nga dyan, itong si Amira, ang aming
munting prinsesa din. Iba naman talaga ang makakatanggi pag ganitong kaganda at ka-cute yung unang customer mo ng ice cream. Ito na rin kasi yung chance nila para makakain ng ice cream na unlimited. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kahit saan kayo magpunta dito sa Anda, Pangasinan, ilalaban ko talaga itong napakasarap na ice cream ni Uncle George. Siya lang yung may pinakamasarap na ice cream dito na hindi tinipid sa ingredients. Kaya pag gusto nyong mag-order ng ice cream, PM nyo lang ako o kaya kontakin nyo si Uncle George de la Cruz. Alam na nila yan, sikat na sikat yan dito sa aming bayan. Pagkatapos nga, nag-start na rin yung pila nitong mga bata. Abay, hindi pa nga kumakain, binanatan na talaga itong ice cream. Ice cream talaga yung inuna nila, imbis na yung kanin at saka ibang mga niluto. Pero syempre, pagbibigyan natin sila, para naman kasi talaga sa kanila yung ice cream na yan. Hindi na nga nila siguro habulin si Uncle George para bumili ng ice cream kasi nasa harap na nila mismo, unlimited pa. Ito nga rin pala yung ibang mga niluto ko kanina. Hindi ko na naipakita yung ibang mga recipe o yung ibang paraan ko ng pagluluto ng mga yan. Ganito kasi pag sobrang busy na talaga. At syempre, start natin yung pagkain sa pamamagitan ng panalangin. Napaka-importante talaga yan. Oras naman na para magkainan. At syempre, kukunin ko muna itong si Mira para makakain naman yung mama niya. Ang cute-cute talaga ng batang to. Nakakawala ng stress at pagod. Pasensya na ulit sa quality ng voiceover ngayon mga kamanong. Talagang namamalat talaga yung boses ko. Ang sakit-sakit talaga ng lalamunan ko. Si mama naman gusto rin talagang itry magiging sorbetera. Ay hanggang dito na lamang. Salamat!